Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, sa naton oras, mga kasangkayan, may ada na kita 12 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Nasulod na kita ha programa Sumat Istihanon, dinhila ha aton istasyon, Radyo Pilipinas Borongan. Pan December 9, 2025 nga edisyon. Ibig sabihin, 16 days na lang Pasko na. And Merry Christmas sa aton nga tanan. Iyap, nakpakamarisyo naman natin yan ang adlaw, hiton Martes. Darang balik trabaho na. Aton mga nagbakasyon, tikang weekend. Long weekend pa naman nadto, ano? And labi na paran ato naman mga estudyante nga timprano naliwat nga nagkamata para makapasok ka eskwelahan. Kiraliwat aton masiluag aton naging bakasyon. Naging weekend darahan suspension han klase, epektuhan tropical depression din hinaman ha aton probinsya. And we're thanking the Lord kasi kun habaga minimal la ato naging epekto ha aton aton nasabi nga kalamidad. Ibig sabihin makakatutok na kita nga di naman hiton aton mga preparasyon, selebrasyon para hiton Pasko. Kinahanglan maging malipayon kita nga tanan na aton gin papamulat nga pinaka importante nga okasyon hiton tuig amo iton selebrasyon hiton Pasko. Ngani dito Southern Leyte may ada na nira parang diskwento caravan. Ano daw la kung magkamay adaliwat kita din hinaman hiton aton naman probinsya. Sige hapagpadayon hiton aton programa aton napakiana kung kay ano nga madalumdum iton aton panahon. Makaka-eksperyensya naman kita posibleng panalagsa nga mga pag-uran bisan pa ada mga pagtarihtikay. Ito nakakaapekto ha aton nga weather system nasa ring iton DOST Pag-asa Easterlies. Ito nga di nga hangin tikang naman didihas sinirangan na pero nakakaporma naman iton hiyahin koan mga pagdampog hintala yon. Pero generally magiging maupay iton aton panahon. Kay nasa ring man nga tala hin madampog nga din madampog nga kalangitan iton aton ma-eksperyensyahan yan nga adlaw. Panalagsala nga mga pag-uran. So just the same ha aton paglakat kung malakat kita pa rin importante nga mga appointment hagawas o mapasok la eskwelahan o mapasok ka trabaho pagdarala hiton aton BFF. Aton payong panangga raincoat bisan man la mahiabtan hiton oran may ada kita protection kay baman ko nasirak damanhin na sobra iton adlaw protection man gihapon naton iton payong. Sige yan nga oras amuin aton ginlalauman nga makakakuha kitahin mga balita impormasyon tikang naman diha gawas uy gyupay iton aton balita iyan na. Nagaantabay kita itong report ni Ate Pen anon may adi ni sumpay hadton nagin pailawan kagabi dida naman habong titon kan avid aton era 8 lamrag Christmas lantern. It's a festival ata Yon, ikawalo na katuig, naging bubuhat iton local government unit para maging marisyo iton selebrasyon, hiton Pasko, dinhiha aton dapit, particularly didahiton ira bungto. Dinarayo kaya inihiton mga local and foreign tourists na, no? Kasi nahihiaraan na iton hiya dida.
permanente may ada and yan na daman nga adlaw may adaliwat aktibidad ito na local government unit naman hiton sulat kay paiilawan daman nira adton ira tinatawag nga Eco Warriors Festival of Lights 2025. Yan na gihapon iton nga gabi. Ano? So kung habaga may ada ta talaga rason para gumawa siton aton mga panimalay, pamasyada hiton magkaiba-iba nga lugar din hinaman hiton aton probinsya kung gusto niyo kumitahin mga mag-upay nga mga Christmas lanterns samtang nagpapamulat naman kita din naman na syudad hiton Borongan kung magkamay adaliwat kita pwede pa syadahan din naman na City Plaza. Aljun Bahasan, magandang morning. Nasa rin niya. Ati pa shout out kan Ati April Di Talo nga bisihan good man, haha. Asya ito nit giupihi na bibisi nasasagipo kon na iniin may ada si hisumpayhin trabaho, pakabuhi kay kaulangan natin mag double time. Kaulangan natin magdubli kayod para maging marisyo iton selebrasyon hiton Pasko. Alright. Nga na dida pagod ngayon hiton nga giant lanterns, tikang la ngayon iton hiyahin mga recycled nga mga materials nga nagpailaw. Hiton nga Lamrag Festival, dida naman ha kan avid yun. Alright, so yun ang mga oras, di kita maglangan, may ada kita report, ikang kan Atipen Pumida. Alright, okay. Anay, an aton intro the day. Radyo Pilipinas, report. Ate Pen, magandang morning. Alright. Okay. Ayan. Okay, yan na. Okay, sige. Loud and clear. Alright, so Daisy, thank you. Da mga salamat. Maupay Tuesday morning. Labi na haton mga kabugtuan dida, habungtuhan kan avid nga nag-risyo kagabi Daisy himpagkadama hintawo. Diri sugadhan haros every year, nag-cover kita hini. Kagabi adton pinakadamo. Inabangan ata Ate Pen. Yes, oo. Gidadamoy talaga as in siring pamaha Tagalog di mahulugang karayom tiya. As in gidadamoy Okay, an aerial shot nakakita-kita mo as in gidami. Oo, ada may nato na nakuha dida kanda Sir Baste ito na kanan tourism office may daghapon dida mga drone shots as in pagkadamahan tao nga diri la ini mga taga kan avid may naton dito mga naging nakaistorya mga nearby towns sa Dolores ngan iba pa ngan hidapit bisan mga taga Borongan may dako nakita ngan na level up na gihap adton ira naman mga himo 13 ini Daisy han last year saring pa man ni Sir Baste may dalahad to hira 12. So yan 13 dida ini hiton poblasyon ngan Carline barangays. Pero may da mga iyan hira didto hit mga tayaw nga kabarangayan pero diri inahira bulig hiton pag-judge or diri inahira kakadtuon hiton mga huwes kumbaga. Pero gintagan hirahin 10,000 pesos ni Mayor Alicia Teves para hadton didto lahit ira mga barangay labi na didto hit mga hagrayo mga parehan nato na kadto salvation mga pandol so gahit pero nag set up da mahira kay 28 barangays man iton kan avid so may ada hira aadto lahit mga kabarangayan pero iton bulig hiton paisan-isan hiton pa-contest hit mag-upay nga mga parol 13 ada inya na kan avid Great Park may da natin dida mga pictures nga sugad man
video kagabi ini Mauricio kay iisipan kumbaga nakaantabay talaga adton mga kanavidnon adton mga bisita para hadton formal nga pag-abri hadton 8 Lamrag Giant Lantern Festival. Ikawalo na katuig yan nahibatian natin didahadton na mensahe ni Mayor Teves 2017 nag-start ngan naudeng lahiya didahadton COVID pandemic hadton COVID. Iton ira hini mga ginhihimo may dakasin hira pinaka MRF Material Recovery Facility didahiton kung tawagan iton Encantadia hankan Mayor Toytoy Hermino Paitya kay himugso Existing dito tira kaya, pamumuhay ate? iton ira mga hirimuon ini nga mga plastic nga mga bottles, mga cups, mga styro ngan iba pa mga putusin mga candy wrapper ngan iba pa. So an ira daman hanuna mga gingamit nga mga materials ira da mainya na gingagamit. Kumbaga ira na lagin papakaupay as in gig uupay talaga pagkulawan. Kasaring natin nga dito la Pampanga iton nagihimo iton sugadhit ayan na daman na level up iton aton mga kabaranggayan dida naman habung to hito na kan-avid saring pamanyani waray pa nakakasubad diniha ato na probinsya nga sugahit sa litera iton kung tawagan na Christmas capital. So, Ate Pen, diniha aton, yes. how big are the giant lanterns? Bahi kami kunta didi, kaya di man naman kunta ma-measure. Gaano ba talaga hiya kagidako Dako baga siguro pagtutuloon ito sa katawo. Wow. Oo. As in, dagko talaga hiyangan wide iton iya diametro. Kumbaga diri lahiya iton nga murpyo lahiya nga pareho hiton na parol nga ato na hiaaraan iton hiya as in gidako pera iton ka fit ba iton siguro mga 5 basta hataas siya Daisy nga klase hiton na mga parol amo nga ni kung tawagon giant nga mga Christmas lantern ngan saring ko pa na level up kada tuig iya na mas darudamo adton mga adorno. Nasaring natin nga mas damo iton iya mga iginbutang pa kay pananglitan didahan barangay Rawis hakan avid may dapahira didihan atubangan parang pinaka iton tawag may mga parang nagla-landscape na hira Daisy. Kumbaga diri nala iton nga mga lantern adton ira ginpapakaupay pati adton nakapalibot adton ira parol. Parang didahit base. Nga pwede ka dida mag Gig-upay, Ate Pen. yes, magpa-picture nga diri ila pa daman niya nga haligod kay pwede iton sa kagrupo. Nga sumaka parang may dahiya stage an Rawis kakaiba kay parang may landscape nga pond parang may dahiya didto pagudbuhi nga isda tapos may dahiya pinaka fountain nga didihadton na ilarum as in gigupay talaga hiya gigupay good nga saring pangani ni Mayor Teves diri ka mo manghihinayang ba hiton effort hiton syempre medyo hara-haroyo hira kun tikang kita din haborangan kun makakita ka na didto hiton ira naman ha Great Park didahiton ira pinaka plaza. So ate, iton nga maginhimo mga butilya, mga plastic bottles, mga straw, plastic, mga recyclable basta gigupay mga gingurugunting hiya para naman na medyo hiro-hilapad nga mga plastic bottles tapos ira na mait ginpipaint ngan iton finishing touches ginbubutang nahin mga lights. Iba-iba na nga mga lights nga pagpailawa pag-on hiton switch giuupay talaga takay kay inupdan pa hin fireworks display nga maiha pa daman salid giupay pero han last year may dadaman hadto fireworks display ngandiri daman problema pananglitan makadi it mga higrayo kay may dahira di food hub
Oo, may dalawat natin didagin send nga video. Ada light hit medyo ligid dida hito nga mga giant lantern, ada inira mga kaunan. Pareho ba dida baybay nga may da mga barbecue, mga luto, mga puso ngan iba pa. Ngan kagabi ambot kon kada gabi adto may dahira didto parang acoustic. Kadadamay Nga may tao, dahira uy. dito nagkakanta. Kumbaga nagparisyo talaga hiya waray problema. Sa ring pangani ni Sir Baste, kumadinga ni kamo pagdara kuno kamo hindamo nga kwarta. Kay Oo. kinahanglan ko no nam para kuno hiton na umusbong ba iton turismo, iton mga MSMEs kay magrasa talaga ira kakanin. Daman. Kakaiba naman, oo, may da nag-level up da mahira, may da mga feelings ba, dito sulod nga kakaiba ito niya taste. Mm-mm. Pananglitan may da, ini nga may da lunga, itit ngaran. Tapos may dahiya dito, sweets nga igin bubutang basta kakaiba daman adto da may ito nakabaligya adto da may titon nga ira food hub naglalaom ito na tourism ito na aton tourism designate Sir Baste nga madudugangan adton ira last year kasi nagpasingada diri lang mga taga dinhi aton may da mga taga Tacloban daman iba nga mga probinsya inabot daw adtuhin more than 10,000 adton ira mga turista labot lahan mga taga dinhi Eastern Samar so ginalauman niya na kay medyo nag-level up nga darudamo adton ira nag-participate nga magdadamo ini labi na kay nahi-anunsyo na nga very supportive Mayor Teves kay labot lahat don ira solicitation nga iyan na mention nga 200,000 tikang ka na Congressman Nonoy 150,000 naman iton second iton third naman 100,000 may dadaman hiya iginhatag nga iyala nasa ring hiya Sir Baste iya kalugaringan nga pundo nga tagte 10,000 pesos para hadton mga kabarangayan nga nag-set up daman hadton iram kada tagsa nga mga parol ngan Ate Pen, yeah. in nga, an mga nag-participate, di ba, 13 inihiya nga grupo. An ako naman subsidized ba daman hiya? Kasi pamati ko ginastuhan daman ini, bisan laan lighting. Correct, oo. Siguro nagsolicitira, kay, ansiring man la, ang tinagan han 10,000 pesos, adton didto pag put up hanira lantern hanira barangay waray man siring nga tanan nga gintagan so gingastuhan dida itan ira ayra ngan an kaupayan la da mahini Daisy kay may da nahira daan nga mga igin pasundayag last year. Kumbaga asya ini adton ira gingamit ira nala dinudugnan. Ay, oo. Kumbaga mga ginpakaupay na lights, diri kunit nira ginihibang as in naka-preserve siring paman. Oo, salit kumbaga kun hagasto guruguti nala iton ira gagastuhon. Kay halimbawa di naman makadaog may da naman hira automatic nga 10,000 tapos inadto mga kabarangayan may da naman 10,000 pesos. So siguro nagsusolicit hira nangangaruhin donation para naman makabulig hira di dahiton pinaka-grand nga pa-contest di dahiton ira plaza. As indiri talaga hira iton gintatawagan giniimbitar ni Mayor Teves adto yan na namamati and niya adto na borongan nga kumada. Kagab igin judge adto and first pag-judge 60% na kumponerhan kabugusan 60% and kanan kagabi dida naman hiton December 22 40% nala. Magiba iton mga judge kagabi hira Ma'am Lenny Alzate tapos adton ira may dahira local nga official di dahakan avid nga dadton usa naman representante ni DOT Karina Chopez magpudira nga hiwil Amazona so tutulo hira di naman hiton December 22 hira Sir Neil kay wara din ni Sir Neil may dagin tatambungan so amoy hira duha iton judgment day kumbaga nga di na hiton December 27 iton final na nga iga proklamar ito na mga
daugan di dahiton Christmas party hiton na liga ng mga barangay ngan SK Federation. First week hiton January 2026 iton nga da mag-iiha iton. Salit naglalaom iton pamunuan hiton local government unit hiton kan avid nga magdadamo pagkakadaon hira hiton mga locals ngan sugan man tagagawas iton aton probinsya. Ngan Daisy uninatan nala ipapabati iton kelep iton ira mga mensahe kay medyo haruhalaba. Yana naman daman nga gabi may dalawat invitation iton LGU Sulat. Maupay nga aga di dakanda Mayor Javis Zacate kay naugsod ini adton original talaga hiniyang sked para naman hiton ira naman ceremonial lighting hiton Eco Warriors Festival of Lights kakaiba naman. So may naton di daliwat mga pictures although nagkamay-ada na inihin soft opening kumbaga ceremony December 1 pero darahan kunta December 5 adto pero darahan Bagyo Wilma na ugsod ini yana naman nga gabi. So may danalawat kita babantayan. Kakaiba naman Daisy kay pareho ini hinasulod kahin parang Enchanted Kingdom Wonderland. Mga carousel. Parang Wonderland, no? Oo, may da mga, di ba, ada kagupay. Fairyland, singanta na lang. So magi-enjoy talaga itat mga kabataan hiton, kung kumada. So kakaiba naman. So Eco Warriors Festival of Lights. So yan damain nga gabi nga paglalauman daman pagdadagsaon hiton na diri la mga taga-sulat, mga paghigra ni daman nga mga bungto. Wow, nagpapaisan-isan iton aton mga northern municipalities kay hit December 15 kundi ak nagsasay 15 ba or 16 didto naman habungto hiton Dolores. Kuan na may tiya Daisy parang Iba Christmas damay village. dito. Oo. Kanan kuan it hiya, kanan parang dito western kuan Oo. it atmosphere Kagiupay. naman. Oo. It nga, Diba, one time nakakanto kita hiniata nag-cover. Mm-mm. Iba-iba may daat paro hinaadto kahin mataghem nga lugar. Tapos basta giupay kaupay Dito may naman mga ito. ice. Oo, Di ba? Sa titira para naman at kon. least bisa kita hitdihingat. At May the least, winter nga mga country. So, kaupay dito itiya Dolores next week. So yan na naman nga gabi di da naman hasulat. Upay ito na ira mga nahuna-hunaan. Although hikita naman nakita naton di daha plaza niyan haton Sunday nakadadaman hira Marisa ako rin may dalawat hira di da ginsi set up iton dinhi naman ha aton syudad hit Borongan. So amin ito may ada daman kita nauna Ate Pen before pa man nga nihan fiesta nakada na iton nga mga Yes. stars Oo, nga diba, gidag ko Tabaybay Boulevard. Pati din hiton sawa nga area, Sawa, di ba? oo. So malamrag Pero naman we're kami hoping din nga na di Borongan. daman hiton plaza magkakamayada kaya siya maladaman itatpasyadahan din hi. Oo. Sana di ba Oo. na may dadamahat nag-a-adapt aton mga establishment, Mm-mm. mga opisina dida. Oo. So Ngahin maupay ini Ate Pen kay early hi kung diri pa ang bagyo kasi para ma-enjoy ngahin para diri ba masay ma-maximize ito nagigupay nga kurulawan. Mga gindi display. Oo, so pareho dito hiton nga mga bungto yan ang gabi hasulat tapos next week dito Dolores ganyan na naman na arangkada na dida naman bungto hiton kan avid. So dami to naton pagpipilian nga tanan ta ini isuportahan para naman maging marisyo. Oo, pagwaray naton mga kabilinggan total harani man lang nga da pwede kita mag road trip from Sulat ngadto kan Avid ngan iton pinakaorhi naman ngadto Dolores. So didakan Avid mga ngaon kay may dida naman ira food hub. Ngan diri naman kita mapaorhi Daisy dinhi naman Kapitolyo kay hiton 15 or 16 aton pa ini maaro kitahin inihin detalye concern niluray paabot nakakuha pala kitahin advance nga info from Sir Nelson Cortez ito naton provincial administrator nakatalaan gihapon mag abrihin Christmas bazaar.
Wow, kakaiba naman ano dinhi aton na Provincial Capitol Grounds. Yan na nga ni may dana dida naka-set up ano nga gintitikangan na nagbubutang na hiradidahin mga stall, mga shops ano kay gabi ini Daisy kakaiba kay every night subayan aton na nakuha nga paunang info may dida mga pasundayag kun gabi, may dida acoustic band, ngan may dida mga pagkaon syempre. Oo. Ngayon Ate Pen, para didihiton aton Capitol area ano, iton nga diri na kinahanglan gidam nga mga palamuti kay may ada na talaga dida Yes. pagkagabi gibabaysay naman it dida iton view, dugang na lahi nga mga lightings. Oo, parang kanang Pasko na hiya. On ano iton iba-ibang lightings ano iton ato na bago nga Kapitolyo ngan starting this week ata parang diri na hira dida laanay no magpapa-practice iton aton kabataan kay di ba aton nakikita nga kun Philip kay giupay talaga dida ano gihamisi Haluag. haluag maupay dida Maupay talaga view. pagpraktisan giupay malimpyo salit parang kasi ada na nagsi-set up na hiradida in preparation na para hiton ka na next week nga daman nga event so hiton ka na province naman so maaro kita hin details hiton kan Sir Neil kung may dalawat hiradida di ba may datahad to giant Christmas tree Iyap. giupay na maat oo giupay at Bisan iba lahi na utro nga matapos i-mount. design. Pwede na hiya. Oo, Pag kumpleto. sana. Ibalik, Pero dit mo ano, po or- Sir Neil. Oo, ambot ko na ano plano ano ni Sir Neil pero definitely magiging marisyo magiging malamrag ano maupay to naton Provincial Capitol Grounds starting next week kay may dadaman mga pasundayag, may da mga kaunan ngan iton usa daman dida hiton opening ano hiton nga Christmas Bazaar launch magkakamay-ada daman hinbenting bigas meron na program. So idudungan ini makakapalit siguro mga diba tag 10 kilos iton at 20 pesos per kilo pero ang details ibabaranta pa kun mga hirahin or na kuan na it na una na it na nga mga nahilista ba ano at doon na mga mapalit. So amoy ni Daisy no adton na mga mag-upay nga feeling Christmas na talaga kita no mga pauna nga mga igin lunsad nga masunod nga mga pa-lights on nga aton babantayan so yan ang gabi di dahabong to hiton na sulat so next week dito ha Dolores nga dinhi naman ha aton na Provincial Capitol Grounds adton na Christmas Bazaar. So padayon ito na pangimbitar ano iton LGU kan Avid nga tangkilikin natin ano suportahan naton iton na Christmas Capital iton Eastern Samar nga gintawag ini ano nga Christmas Capital kay ika 8th year so may sustainability ngayon pala nahibaruan naton kan Mayor Teves nga second reading na daw kareg nira institutionalize ini nga bisan hino iton na mamuno ano dida hiton irabung to padayon ano iton Giant Lantern Festival. Okay, so Daisy amo ana iton aton na balita tikang Lydia Field at Pen Pumida nagre-report. Damang salamat, back to base. Damang nga salamat Ate Penhan report. Nagdaraha oras nga 38 minutos na nakalabayhan alas 9 haaga. Yun, kagiupay ano. Para ito natin di na matig pamati atin viewers online. Sugad kanda Aljon Bahasan. Kanda Christy Adaw nga nasa ring magandang morning. Greetings iton mga taga HRMP Tanay Company. Kauhuman pala mag-break. Happy listening and happy viewing mga taga MPS siton may dulong. Labi na Cancer Apilado. And Jennifer Golmatico, thank you. Ate, ang ganda ng giant Christmas lanterns. Ang hindi mga mananalo tatanggap ng consolation prize pa din, di ba? So kagiupay hiton aton naman na sitwasyon din hiton aton probinsya yan nga Christmas season parerisyuhon hiton nga mga magkarukalain nga mga palamuti magkarukalain nga mga Christmas display mga lanterns giant at that din hinaman ha aton probinsya nga igin ma-mount hiton na pira nga mga local government unit so tika nga kan avid kagiupihe talaga no.
And yan na naman, di na naman sulat. Unin na hiton gabi iton pagpalamrag naman haton ira Eco Warriors Festival of Lights 2025. And panmumulatan ta naman iton kanan local government unit iton Dolores and syempre di naman iton atin provincial capital. Para may ada kita ba papasyadahan yan na nga kapaskuhan. Makahingalimot naman lang kita hintala iton aton mga mga problema, no? Kasi dapat iton Pasko malipayon Marisyo. Alright, mga kasangkayon, may ada na kita 19 minutos ug samag alas 10 sa aga. And we're saying happy birthday ngayon. Iton amon gibubunso Didi naman na Radyo Pilipinas, Borongan. Dayan, happy birthday. Oo, mapaimbitar na la kami. Neronian. And yes, kakadiyonta naton mga interns naman na Eastern Samar National Comprehensive High School para naman ito na ira mga balita. Aton pamamatian aton ira mga nahikay daman nga impormasyon. Balita o pag-deliver hiton mga local news. Di kang naman na local and pati na national, international news, pati na showbiz. Meron din. So, kumplitos recados. Itong darahiton atin mga interns from ES and CHS. Magandang morning ito na atin mabaysay naman nga principal. Kay Dr. Hazel Meneses. Alright, so tikangan ta na yan no? Kay medyo darodamo ito ni ira mga balita. Siyahan, kadion ta, no? Okay, kalawanta, kung ready na kita dadi. Siyahan iton aton balita. Pagtigdong hinbago nga medical school ha Eastern Samar, aprobado na ha House panel, sumalakan Congressman Libanan. Ang detalihan na report, tikang kan Jos Romero. Alright. Radyo Pilipinas Report. Borongan City, ika-8 ng Disyembre 2025, gintago siya ni House Minority Leader ng 4-piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan ang pag-aprobarhan committee ha usa nga balaod nun nga maghihimuhin bago nga College of Medicine ha Eastern Samar State University ha syudad han Borongan. Siring ni Congressman Libanan, ini nga institusyon in magpapahaluag han oportunidad ha medical education para mga estudyante nga angay kundi kablas hin panginabuhi ngan makabulig pag-iban han padayon nga kakulang hin mga doktor. Ang ginpaplano nga medical school indi rila usa nga proyekto ha edukasyon, usa ini nga interbensyon ha healthcare. An aton nasod in kulang hin mga doktor ngan an kakulang in mas makakabaraka ha mga rural areas o probinsya. Sugadan Eastern Samar siring ni Libanan. Nagpasalamat hi Libanan han pag-aprobar han House Committee on Higher and Technical Education na iya House Bill number 112 nga magtutukod han Isu College of Medicine. May da kasabihan nga ang tinuod nga suklanan han maupay nga pagdumarain an pagbantayan usa nga nasud hakahimsugan han iya mga tawo. An aton balaod nun in naglalaom nga masisiguro nga an Eastern Samar in diri na hibibilin ha orihiton nga aspeto, siring ni Libanan. Tika nga balita nga ginsurat ni Maria Daisy Amorela Losa Belizar para ha sumat estihanon, Josh Romero nagbabalita. Damang nga salamat Josh han balita. Nga di naman kita hinusa pa nga balita lokal, HIV AIDS awareness and advocacy campaign ginbuhat han Borongan City Health Office ha Eastern Samar National Comprehensive High School. Ang detalyihan report tikang Convince Diskaya.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hapag obserbahan World AIDS Day, ang lokal nga pangobernohan ng Borongan Pinaagi and City Health Office nagdumarahin HIV ug AIDS Awareness Advocacy Campaign na Eastern Summer National Comprehensive nakalabay nga semana. Ang inisyatiba nga nahimugso hapakig sumpayan han Provincial Health Office ng DepEd Borongan City Division nakaangkla ha tema nga Overcoming Disruption, Transforming AIDS Response nga naglalayon mag-edukar ngan maghatagin suporta ha mga estudyante. Ang aktibidad naghatagin impormasyon ng mga grade 11 o grade 12 students. Nagpromote han safer practices nga nag-agathin kaluoy para ha mga tao nga nagaagihin HIV. Kalakipan aktibidad ang on-site HIV testing and counseling services nga ginsiguro ang privacy han mga partisipante. Dako ang pasasalamat ang City Health Office ha mga partners ngan facilitators nga nagbulig ha kalampusan ngan inihan inisyatiba. Ginlalaumanan nga pinaagi hini mapudngan ang pagsaranghan HIV ug AIDS. Ang report in sinurat ni Ma'am Dayan Camplon para hasumat estehanon Vince Diskaya nagbabalita. Damangan salamat ang report Vince nga na usapang balita nga to naman kita ha balita national. Cagayan de Oro Congressman Rodriguez gintago siya ang desisyon han Korte Suprema bahin han pundo han PhilHealth. Nananawagan gihap nga ibalik ang 107 billion pesos nga pundo han PDIC. Balikan tahi Josh Romero para han report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintagos siya ni Cagayan de Oro Representative Rafas Rodriguez ang desisyon Korte Suprema nga nagdeklarar nga diri nauyon ha konstitusyon ang pagbalhin 60 billion pesos nga sobra nga pundo Philippine Health Insurance Corporation ngadto ha National Treasury. Iya paginsiri nga maihan na niya ini ginyakan nga diri angay tungod kay nakakasupak iniya sa saligang batas, Universal Healthcare Law ngan ha mga balaod nga nagaalokar han bahin tikang habuhis han sigarilyo ngan alkohol o sintax para hapanlawas. Dako ini nga kadaugan para ha milyon-milyong nga miyembro han Philippine Health Insurance Corporation nga nawawaraan hin mga benepisyo nga angay unta ginpondohan han nasabi nga kwarta. Gintawagan liwat niya ang National Treasury nga ibalik ang 107 billion pesos han Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC kay para untain niya seguridad han deposito ha mga bangko pero nadarala ha pareho nga provision. Igin sumat pa ni Rodriguez nga damo pa nga ibang nga government corporations ang tinarget han nasabi nga provision sugad han Philippine Ports Authority, Philippine Reclamation Authority, nga National Transmission Corporation. Kundi waray paklaro kun may da bahira iginuli nga pondo ngadto ha National Treasury. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Kathleen Forbez para sumat estihanon Josh Romero nagbabalita. Damang nga salamat han kadugangan nga balita Josh nga na usapa nga notisya balita national lagi hapon. Malacanang iginrarespeto ang desisyon han Korte Suprema nga iginpapabalik ang pundo han PhilHealth. Balikan ta hi Vince Diskaya han report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iginrerespetuhan Malacanang ang desisyon han Korte Suprema nga nagdeklararan nga unconstitutional ang pagbalhin ng 60 billion pesos nga sobrang pondohan PhilHealth ngadto ha National Treasury. Sumalakan Communications Secretary Dave Gomez, yan nga panahon, ginihimo na han Office of the Solicitor General ang pag-aramhan sentensya agud mahimo ang desisyon para hasunod nga pitad lakip na ang posibilidad nga mag-sumiterhin motion for reconsideration. Tungod dini, ginsisigurohan palasyo nga ang Executive Department nagsusunod laha ira mandato ubusan 2024 General Appropriations Act or GAA nga may ada mga probisyon para restoration han nasabi nga pondo. Gina-highlight liwatan Malacanang nga Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nagbuhat dahin mga pitad tikang pahan Septembre agud maibalik ang sobrang nga pondohan PhilHealth para ha mga pagkilala era maupay nga performance ngan pagpahaluagan era mga benepisyo. Para sumat estehanon Vince Diskaya nagbabalita. Damang nga salamat na report Vince. Ngato naman kita ha international news, dugang nga balita, gobyerno ha Nigeria nakasecure hin pagpabuhi
han napulo nga kabataan nga ginkidnap hapaperi Nigeria. Ang detalihan report tikang kan Josh Romero. Radyo Pilipinas report. Naangkonhan gobyerno han Nigeria ang pagpagawas han 100 nga kabataan nga estudyante nga ginbihag hadton nakalabay nga bulan ha estado han Niger. Sumala ha report han lokal nga broadcaster nga Channels Television, ginbihag liwat ang 12 nga school staff han Christian Association of Nigeria ha St. Mary's Catholic Boarding School Hapapiri. Usa nga gamay nga lugar ha estado han Niger. Bisan pa man nga 50 nga estudyante nakataluwas ha mga sumunod nga oras, huray paklaro nga impormasyon mahitungod ha kahimtanghan iba pang nga mga kabataan nga ubos sa anyos an edad nganhan mga nawawara nga school staff. Waray pa opisyal nga pahibaroti ka nga Christian Association of Nigeria nga gobyerno han estado han Niger mahitungod han pagpagawas samtang waray paghihapon komentaryo tika nga federal nga gobyerno han Nigeria. Para sumat estihanon, Josh Romero nagbabalita. Da mga salamat han kadugangan nga report Josh. Nga na naton oras mga kasangkayan, may ada na lakita 9 minutos ug samag alas 10 sa aga. Dugang nga balita international. Thailand naglansar hin airstrike kontra han Cambodia. Ang detalihan report tikang Convince Diskaya. Radyo Pilipinas report. Iginlansar ang Thailand ang airstrike sa ilaruman kontrobersyal nga giutan hini kontrahan Cambodia. Sumalahan pahayag han Thai military han Lunes, ini nga operasyon in nahinabu katapos magiakusar ang duha nga nasod nga bisan hin o haira ang nagtalapas han ginkasarabutan nga ceasefire nga ginhimo ha ilaruman pagdumara ni US President Donald Trump. Dugang pahan mga opisyal, padayon nga gintitimbang ang sitwasyon samtang nagpapasulodirahin mga estrikto nga seguridad ha lugar han giutan agud malikayan ang mga halaba nga tensyon. Samtang nag-iimbestigar pa ang duduhang nga gobyerno, naglalao man internasyonal nga komunidad nga bumalik dayon ang pagkaurusa nga dialogo bisan masiguro an kamurayaw ngan pagklarohan mga isyu nga nagduso haba pinabag-o nga away. Para hasumat estihanon, Vince Diskaya nagbabalita. Da mga salamat ang report Vince nga natikang haton mga seryoso nga balita nga di naman kita iton showbiz. Siyahan nga balita, Manilyn Reynes biglang naluha. Christmas songs trigger her childhood memories. Detalyihan report tikang kan Josh Romero. Radyo Pilipinas report. Hello mga Superstars listeners! Welcome sa pinakabonggang moment of your day. Kung diin ang showbiz, chika nagsha-shine bright like Christmas lights. Ready na ba? Kamo, dahil ito na ang chismis na siguradong magbibigay ng all-out good vibes sa inyo. Manilyn Reynes talaga hindi mapigilan ng iya luha kada makabatihiyahin Christmas songs kasi naaalala niya ang simple pero priceless nga Pasko haniya pagkabata ha Cebu. Kundiin pamilya laan kaupo da simbahan ngan simple dinner. Sinabi pa niya nga even if happy and contented na siya ngayon, may melancholic vibe talaga ang Pasko para ha iya. Ginshare gihapon ni Manilyn nga nanuro an iya luha samtang namimiling lahiyahin Christmas ornaments sa mall when suddenly tumugtog ng Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. And she got super emotional. Maski nag-shopping lahiyahin dekorasyon, nagtanong pahiya kuya salesman habang umiiyak. Creating a full-on drama moment na parang perfect pang showbiz. Habang ginbabalikan natin ang story ni Manilyn, napaparealize kita nga Christmas isn't just about lights and music, kundi ang mga memories nga nagre-remind ha aton kung gaano ka-importante ang pamilya. Sana, just like her, diri naton kalimtan nga kahit busy or grown up na kita, the true spirit of Christmas is appreciating the simple joys and the people who make our lives brighter. Mga kapamilya, grabe talaga ang mundo ng showbiz. May kilig, may luha, may tawa, pero always full of sparkle. Don't forget to stay tuned dahil mas marami pa kaming pasabog, kwento at shimmering chika para sa inyo next time. Ito si Josh Romero, ang inyong kilig bro, always bringing the big shows. Wow, Jess Romero, thank you han balita. Ngato naman kita ha sports news. Manny Pacquiao sobraan kalipay para han iya anak. Ang detalyan report ikang naman kan Vince Diskaya. Radyo Pilipinas report.
Kontento ang boxing legend nga Manny Pacquiao ha performance an iya anak nga Jimwell Pacquiao siyahan hini nga professional nga laban. Present mismo hi Pacquiao upod ni asawa nga Jinky ringside samtang ginbabantayan ang laban ng irasuhag nga nakipagbisog parahan iya debut. Nagtapos sa majority draw ang upat ka rounds nga lightweight bout kontrahan Amerikano nga hi Brendan Lally. Pero para kan Manny, dako na ini nga tikang para kan Jimwell. Ginpahayag niya nga proud hiya hakusog, disiplina, nga determinasyon nga ginpakitan iya anak, haring bisan kun grabe ang pressure ang pagdara nga apelido nga Pacquiao. Rumaratsada para sa sports balita, Vince Diskaya, gwapo na't walang bahid na anomalya. Wow, Vince, talagang walang bahid na anomalya. Alright, damo nga salamat. Balikan naman naton sa pang showbiz balita. This time, Jeneline Mercado hands-on sa beauty launch. Personal nga ipinapakita ang quality. Balikan tahi Josh Romero, parahan balita. Radyo Pilipinas Report. Hello mga kapamilya, welcome na naman sa pinaka-chika moment ng araw, kung saan mga celebrities tulad ni Jeneline Mercado hindi lang sa pelikula kundi pati sa negosyo nagsashine bright. Tara na, kay may bago tayong kwento na siguradong magbibigay ng inspirasyon at good vibes sa inyo. Jeneline Mercado opened her own beauty and style lounge, Delane, named after her daughter, offering haircuts, mani-pedis, lashes, brows at health drips kasi gusto niya talagang quality at safe services para sa mga customers. She shares that running her own business solo for 10 years taught her to be hands-on and very careful sa bawat galaw dahil failure at challenges are part of growth. She personally trains and tests products and services, lalo na sa lashes at beauty drips, kasi safety and quality ang priority niya. Jeneline also emphasizes na importante ang reliable legal team, trust from customers at consultation with husband Dennis, while ensuring Dylan becomes a legacy para sa future ng kanyang family. Sa kwento ni Jeneline, napapaalala sa atin na owning a business is not just about profit. It's about responsibility, patience, at pagtutok sa kalidad. Importante rin na maging hands-on, maingat sa legal at financial decisions, at laging may tiwala at open communication sa pamilya para ang negosyo maging matibay at sustainable. Kaya grabe mga kapamilya, ang mundo ng showbiz at negosyo hindi biro, pero kay Jeneline Mercado, ang passion, dedication at attention sa detail ang sikreto para magtagumpay. Stay tuned para sa mga marami pang inspiring kwento ng ating mga paboritong celebrities. Ito si Josh Romero, ang inyong kilig bro, always bringing the big shows. Damo nga salamat, Josh, sa balita. Ngan katapusan nga balita, halarangan ha sports sa Danny Bernardo nasukuat ang FIDM Master nga titulo ha Asian Chess Championships. Ang detalyihan report tikang Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan ni Dari Bernardo ang iya talagsahon nga kadaugan human makuha ang titulo nga FIDE Master Asian Chess Championships para mga players nga may kapansanan ha Tagaytay City. Bisan pa man nga partially blind ni Bernardo, nagpamatuod inihin kusog ng kaataman human magtalihin 7.5 points nga nagdaog ha tiebreaker kontra kan Alimzan Ayapovan, Kazakhstan. An iya maisog nga performance upod ang unum nga kadaugan ngan tulo ka draws, naghataghin klaro nga mensahe nga waray makakapugunghan talento ngan determinasyon. Para ang Pilipinas, dako ini nga garbo nga nagpakita nga an kalayuhan mga kasing-kasinghan mga Pilipino, diri madali maparong. Muli rumaratsada para sa sports balita, Vince Diskaya, gwapo na at walang bahid na anomalya. Damo nga salamat, Vince Diskaya, ang sugad man Josh Romero. Nako, 3 bagsak. Uy, nasobrahan pa, no? Pwede na kamo sumaliwan ha amon may ada na masunod nga mga radio announcer o future TV announcers. Sana magpurso ka mo hiton ko journalism course pagabot hiton college. Ang ganda, no? Sobra, ang ganda na ng delivery. Ang laki ng improvement mula ng first day nyo na sumalang dito sa Radyo Pilipinas, Borongan. Congratulations! Keep improving. Ay, maintain. Pwede nang i-maintain, ha? Hindi na keep improving. O, pwede nang i-maintain, okay, yung performance. Again, congratulations and thank you
Alright, so Thank amo you, to mga ma'am. kasangkayan, Thank you. no, aton mga interns from Eastern Samar National Comprehensive High School, nakaka-proud na din, Herajos Romero and Vince Descaya. Alright, so natin oras, impunto 10:00. Yan bueno mga kasangkayan, our time is up. Dinhi kita nagtatapos sa pan-Martes nga edisyon, taramdan Sumat Istihanon, December 9, 2025. Yan, syempre, hangaran na to naton mga naging kaupod. Unahang talaan na, itikang ito naman Station Manager Ate Rose Rivera Abunda. Ato naman, field reporter yan na. Tikang hagawas, nag-report si Ate Pen Pumida. Yan, syempre natin mga interns, ang gagaling. Josh Romero and Vince Descaya, han Eastern Samar National Comprehensive High School. Ngan di naman ha technical. Inuupdan gihapon kitahin aton duha nga engineers. Engineer RV De Dios and Engineer Mark Gagwa. Inihiday si Lalo sa Bilizar na sa ringda mga salamat inyo pakigusa maupay nga aga and God bless everyone. Merry Christmas! Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.